Kung may problema kayo, tawagan nyo yung immigration ngayon. Tumahimik nung narinig niya yung boss ng asawa ko na Romania. Yun nila, pati yung butas-butas na design. Abay, kamalayan ko yan sa gobyerno ng Pilipinas. Ganyan. Hi guys, so may kukwento ako sa iyo ngayon guys. So, diba doon sa last video ko sabi ko na may kukunin akong pera. So guys, alam nyo guys, so Diyos ko, alam mo yun, nakipagsigawan pa ako doon sa posta, doon sa postal dito sa Romania, dito sa Roman. Alam nyo ba kung anong ginawa? Kasi ganito guys, diba 3 times na akong bumalik dito para i-claim yung pera nung padala ng ating sponsor, yung mabait na sponsor. Buti na lang talaga guys, sobrang bait niya kasi alam mo yung sinabi ko na ayaw na namang ibigay. So guys, andito na. So kanina, pag nandun na ako sa counter, ako na yung kasunod, nakita niya agad ako nung babae. Ang sabi niya sa akin, pinapaalis ako. Sabi ko, why? Sabi ko, ako yung kahapon na nandito, tapos hindi mo binigay sa akin yung kiniklaim kong pera kasi sabi mo sa akin na may problema sa apelyido ko. Ay, grabe guys. So nung nandun ako sa counter guys, yan, pasensya na kayo kasi ako na naman yung makikita nyo. Baka may magreklamo na naman. Kasi ikukwento ko lang guys kung anong nangyari ngayon. Kasi 3 times na akong pumunta sa Postal Romania para lang ma-claim yung padala ng ating followers. So ganito guys ang nangyari. Nung nandun na ako sa front, ako na yung kasunod. Ang sabi sa akin umalis daw ako. Sabi ko why? Sabi ko sa kanila why? Tapos may sinulat siya sa papel niya. Sabi niya sa akin na ganito, bumalik daw ako ng 3:30. Sabi ko bakit? Sabi ko why? And then tinalikuran niya ako. And then hindi niya ako inasikaso, no? Tapos dumaan yung isang babae na marunong mag-English, yung isang babae. Tapos sabi ko please, sabi ko ako yung kahapon. Please, sabi ko explain mo naman sa colleague mo na yung sabi ko guys na sabi ko yung sister ko, yung sinabi ko na lang na sister ko, yung sister ko naayos na yung problema kahapon kasi kino-question nyo yung apelyido ko na dapat may lunar yung middle name. Kaya inayos noong sister ko doon sa Canada, tumawag sa Remitly, pina-update yung pagpapadala, pinadagdagan ng Ronaldin Lunar Andre. So yun, in-explain ng babae doon sabi ko guys na please, sabi ko check nyo muna yung monitor, kunin nyo yung code, ako pa yung nagturo, sabi kunin nyo yung code, tapos tingnan mo kung okay na, kung na-update na, kasi sabi nung sister ko na-update na raw, tapos nagbayad siya ng panibago. Tapos in-explain ng babae yung colleague niya na ganon. So nung chinek guys dun sa computer, okay na nga, naging Ronaldin Lunar Andre. So wala nang problema, inuwa yung ID ko, nag-stamp siya, nag-ayos-ayos, sobrang tagal. Tapos ngayon, kinu-question na naman niya yung ID ko, yung passport ko. Sabi niya, bakit daw may butas-butas yung passport ko? Sabi ko, yan ay design talaga yan, di ba? Ang passport natin guys, merong butas-butas. Tapos kinu-question niya, sabi ko no, sabi ko that is a design. Tapos pati yung number, binuklat niya, pati yung mga passport ko, yung mga page. Sabi ko, nag-iling-iling na lang ako. Tapos yung isang babae, nag-iling-iling din. Alam niyo, pinapahirapan talaga ako nung babae na yun. Kasi nung nakaraan guys, yesterday, ikiklaim ko na lang sana yung pera, asing hawak na niya yung pera. Tapos hindi niya guys, alam mo, pinahirapan talaga ako nung babae na hindi ko alam kung bakit. Tapos in-explain sa akin nung babae, nung colleague niya na bakit daw, ang sabi nung colleague niya, may problema daw yung passport number ko. Sabi ko, why? Sabi ko, how? Sabi ko, paano nagka-problema yan? Sabi niya, hindi daw valid. Sabi ko, paano hindi valid? Ginagamit ko yun sa pag-claim sa Western, sa MoneyGram at sa iba pang transaction. And then sabi ko, syempre, sabi ko, nagta-travel ako, lumalabas ako ng Romania. And syempre, kung may problema man yung passport number ko, hindi na ako makakapunta ng inside ng Romania. Doon pa lang sa immigration, na-hold na ako. Yun yung sabi ko. Guys, pasensya na kayo kasi yung malat na talaga ang boses ko, gawa nga ng inuubo ako tapos sinisipon.
Tas may problema din ako sa throat. As in, pinuntahan ko lang talaga guys kasi mamaya pauwi na ako guys, pabalik na ako ng Bucharest. Kailangan kong makuha na yung pera. At syempre birthday ni Jacob, pambayad din ba ng cake. Tapos guys, nung binanggit ko yung salitang immigration, alam nyo, parang natigil yung babae. Tapos nag-process siya ng papel. Kasi nag-stamp ulit siya. Select niya ulit yung monitor. Sabi ko, kung may problema kayo, tawagan nyo yung immigration ngayon para malaman kung ako ba ay yung alien, yung hindi valid dito sa Romania. Parang napaka-racist nung babae na alam, pinapahirapan niya talaga ako na ewan ko kung bakit pati yung passport ko chine-check niya, baka peke. Naiiling-iling na lang ako. Yung kasama niya umiiling-iling din, wala ring magawa yung kasama niya kasi syempre siya yung nandun sa sa linya na pinupuntahan ko. Iba naman yung pinaprocess ng babae na isa. Kung sinabi ko talaga guys na how it possible, sabi ko, paano nagka-problema yung ID na yung number ko sa passport? Alam nyo guys, nung sinabi ko yung immigration, talagang parang nagano na siya ba, parang naglaylo siya. Tapos tinawagan ko yung asawa ko. Tinawagan ko guys yung asawa ko, si Petro. Sabi ko, yung postal dito sa Romania ayaw na naman ibigay yung pera. Alam niyo yung tapos na yung hinihingi nila, sabi ko, yung hinihingi nilang apelyido, in-update na, nilagay na yung lunar. So wala nang problema. Ngayon, pati passport ko, parang sinasabi nila lang peke. Kini-question nila, pati yung butas-butas na design, abay kamalayan ko yan sa gobyerno ng Pilipinas, ganyan yung design namin. Sabi ko, pati yung ID yung number ko daw sa passport hindi daw valid. Sabi ko, how it possible daddy? Sabi ko, last January, sabi ko, bumalik tayo ng Romania. Ibig sabihin kung hindi valid yan, 2027 pa yung expired ng passport ko. Tapos sasabihin na gano'n na hindi daw valid. Alam mo yun, bigla siyang tumahimik nung narinig niya yung boss ng asawa ko na Romanian. Tumahimik siya, akala niya siguro na ako lang ay mag-isa. Nung narinig niya yung asawa ko na nagsasalita, pinarasis niya agad yung papel. Grabe guys, sinuhol talaga nila yung pera. Palibasa ako ay hindi man taga rito. Ay grabe ang racist nila. Akala yata wala akong asawa dito. Grabe ang racist nila. Akala yata wala akong asawa dito. So nandito na ako guys sa bus station. Ayan, nag-aantay, ang daming tao dito. So guys, grabe talaga ang mga tao dito. Kung hindi pa nila nalaman na kasal ako sa isang Romanian, hindi nila ipaprocess yung papel. Nung narinig lang nila yung boses ng asawa ko, doon niya pinarasis talaga. Inabot niya agad sa akin yung passport ko, yung ID ko, inabot niya. And then pinarasis niya, pinapirma niya agad ako nung pinapirma niya ako doon sa papel. And after maraming pinirman, and then inabot niya sa akin yung pera. O diba? Paano pala kung ako walang asawa dito? Hinol talaga nila yung pera. Wala talaga siyang balak ibigay sa akin yung pera. Ay grabe.